Kwento ito tungkol sa mga taong dinala sa isang lugar at binigyan ng kanya-kanyang abilidad na gagamitin nila para sa iba't ibang klase ng labanan. Nagsimula ang kwento nang umalis ng bahay si Akira Shiroyanagi para pumasok sa eskwelahan. Habang patawid siya sa kalsada ay may biglang huminto na van sa tapat niya at may lumabas dito na tinatawag na ghoul. Nang magkatitigan sila ay nagsimula ng umandar ang 5 segundo at nang matapos ito ay bigla siyang inatake nito. Kinuha niya ang bisikleta para lumayo dito ngunit hinahabol pa rin siya nito. Dahil sa hilig niya sa mga video games ay inisip niya na lang na nasa loob siya ng isang video game at nag-isip kung paano matatalo ang humahabol sa kanya. Pumasok siya sa isang lumang gusali dahil alam niyang makakalamang siya dito. Gumawa siya dito ng patibong hanggang sa mahulog dito ang kanyang kalaban. Nagulat siya na buhay pa rin ito at muli siyang inatake ngunit may nakahanda na pala siyang tubo para isaksak dito. Dito na nagpakita ang isang babae at muli na namang nag-umpisa ang 5 segundo. Katapos ay inatake ng babae si Akira na hindi na nailaga ni Akira dahilan para mawalan siya ng malay. Nagising siya sa isang silid na marami ding tao at pare-pareho silang nakagapos lahat. Matapos niyang maalala ang pag-atake sa kanya ay lumabas dito ang babae na nagpakilala sa kanila na si Mien. Ipinaliwanag nito ang sitwasyon nilang lahat at ayon sa kanya ay parang patay na umano sila dahil binura na ang lahat ng datos na may kinalaman sa kanila. Dahil dito ay wala na umano silang karapatan at kalayaan kundi sumunod na lang sa mga patakaran nila. Biglang may isang galit na umakyat ng entablado ngunit kaagad lang itong pinatay ni Mian gamit ang arm cannon niya. Dito na din sinabi ni Mian na magkakaroon din umano sila ng kanya-kanyang abilidad at isa pa dito ay magsisilbi din silang lahat na ability testing focus group. Ipinagpatuloy pa ni Mian ang pagpapaliwanag sa mga patakaran kabilang na dito ang kanilang posas na nagbabawal sa paggamit ng kanilang abilidad. Ngunit kung maging kulay green na ito ay maa-unlock ito matapos ang 5 segundo at pwede na ulit nilang magamit ang kanilang abilidad. Hindi din umano sila mapaparusahan sakaling may masaktan o mamatay dahil sa kanilang abilidad. Dumating dito siya na assistant ni Mian para ipaalam ang first program at ito ay one-on-one battle. Isa-isa na silang dinala sa kani-kanilang mga silid para mapag-aralan ang kanilang abilidad. May isang sobre dito na may nilalaman na isang papel kung saan nakasulat ang kanilang abilidad. Nagulat si Akira nang makita ang kanyang abilidad at natutuwa naman si Mian dahil isa umano sa personal niyang paborito si Akira. Nag-iisip na si Akira kung paano niya gagamitin ang ibinigay sa kanya na abilidad. Kahit alam niyang mahihirapan siya dito ay nasasabik siya na masubukan ito. Kalaban niya sa one-on-one battle ay si Kirisaki at sinabihan siya nito na sumuko na lang kaagad dahil hindi umano basta-basta ang abilidad na meron siya. Pagkaumpisa ng kanilang laban ay na-transform ni Kirisaki sa pagiging espada ang hawak niyang kahoy. Paulit-ulit niyang inatake si Akira hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Akira na makalabas ng silid. Nagpatuloy ang kanilang laban sa laboratorio at sinusubukan ni Akira na umatake din kay Kirisaki. Habang hinahanap ni Kirisaki si Akira ay nabanggit na ni Kirisaki na kaya siguro hindi ginagamit ni Akira ang abilidad nito ay hindi ito maganda para sa labanan. Dahil ito ang hinihintay na pagkakataon ni Akira ay nagpakita na siya kay Kirisaki at sinabi na taliwas ito sa iniisip ni Kirisaki sapagkat napakadelikado umano ng kanyang abilidad kaya hindi niya ito ginagamit. Pagka-atake ni Kirisaki ay dito na ginamit ni Akira ang kanyang kapangyarihan at ginawang kanyon din ang kanyang kamay. Matapos matamaan ito si Kirisaki ay nagpasya na ito na sumuko na lang. Namangha si Mian sa ginawa ni Akira at sa inaasahan ay sulit ang panonood niya kay Akira. Akala niyan ay ang arm cannon din ang abilidad ni Akira ngunit hindi pala at dito na ito ipinaliwanag ni Mian. Ayon kay Mian na ang abilidad umano ni Akira ay kung ano ang kasalukuyang iniisip ng kanyang kalaban na abilidad niya. Naghintay ng tamang pagkakataon si Akira para kung sakaling banggitin na niya ang kanyang abilidad ay paniwalaan kaagad ito ni Kirisaki. Sunod naman na sumabak ay si Yuri na may abilidad na gawing 5 beses na mas malakas ang kanyang pisikal na lakas. Kalaban niya dito si Kazuto na may abilidad na malaman ang kondisyon ng isang tao sa pamamagitan lang ng amoy nito. Pagka-atake ni Kazuto ay nasapol naman siya ng sipa ni Yuri. Naghubad si Kazuto para hindi makalaban ng maayos si Yuri. Nagawa niya na mahawakan si Yuri at nang may masabi siyang isang salita na hindi nagustuhan ni Yuri ay naalala muli ni Yuri ang mga hindi magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Sa galit niya ay ginamit na niya ang kanyang abilidad at dito na nagulpi si Kazuto. Dahil hindi na nakabangon muli si Kazuto ay tinanghal ng panalo si Yuri. Matapos ang naganap na one-on-one battle ay sinundo si Akira para sa second program. Nang makarating siya sa isang silid ay nakita niya dito sila Yuri at Kirisaki kasama ang iba pang kalahok na sila Shin at Soatari.
Ipinaalam ni Mian ang susunod na bahagi ng labanan at ito naman ay 5-on-5 team battles. Hindi akalain ni Akira na gaganapin kaagad ang ganitong klase ng labanan. Dahil alam niya na para maging epektibo ang isang grupo ay kailangan niyang sabihin sa kanyang mga kagrupo ang totoo niyang abilidad. Nagdadalawang isip siya dito at sa pagkakaalam na din ni Kirisaki ay ang arm cannon ang kanyang abilidad. Inumpisahan ni Soatari na magpakilala at ang kanyang abilidad ay gawing lubad ang isang butones. Sumunod si Yuri, si Kirisaki, at si Shin na may abilidad naman na maging invincible sa loob ng 2 segundo. Nang si Akira na ang nagpakilala ay nagpasya siyang hindi sabihin ang totoo niyang abilidad at ang arm cannon pa rin ang sinabi niya. Nang pinapademonstrate na ni Soatari ang kanya-kanyang abilidad ay kaagad na kinumusta ni Akira si Kirisaki sa natamong pinsala nito sa kanilang laban. Dahil dito ay mabilis na nabago ni Akira ang usapan at nakaligtas siya para sa pagpapakita sana ng kanilang abilidad. Pagkaumpisa ng labanan ay hindi nila akalain na isang one-on-one battle pa din ito na hindi naman kailangan pang ilantad ang kanilang abilidad. Dahil sa pagsisinungaling ni Akira at sa paglalantad ng iba sa kanilang abilidad ay mas nakalamang dito si Akira sa mga impormasyon na nakuha niya na pwede niyang magamit sa hinaharap. Unang sumabak sa laban si Soatari at kalaban niya si Rin. Nakiusap si Rin na sumuko na lang si Soatari sa kanilang laban. Hindi pumayag dito si Soatari ngunit nakaisip siya ng paraan para hindi na nila kailangan pang maglaban at maiwasan na masaktan nila ang isa't isa. Ito ay ang toss coin at pumayag naman dito si Rin. Nang inihagis na ni Soatari ang barya ay dito na siya inatake ni Rin dahilan ng kaagad niyang pagkasawi. Sa bilis ng pangyayari ay hindi nakita nila Akira kung ano ang ginawa ni Rin kaya hindi pa din nila nalaman kung ano ang abilidad ni Rin. Dahil sa mga hindi magagandang sinabi ni Kirisaki kay Soatari ay hindi ito nagustuhan nila Yuri at Shin dahilan para mag-away-away na sila. Nakaisip ng paraan si Akira para mainto ang nagaganap na gulo sa kanilang grupo. Sumunod na lumaban si Shin at kalaban naman niya dito ay si Ringo. Plano ni Shin na ihagis na lang sa labas ng ring si Ringo para maiwasan niya din na masaktan niya ito. Pagka-atake niya ay biglang itinaas ni Ringo ang kamay nito kaya napahinto siya ngunit susuko lang pala ito sa laban. Ayon kay Ringo ay hindi niya umano magawang makopya ang abilidad ni Shin. Sa galit ni Rin ay sinakal niya si Ringo at buti na lang ay napahinto siya ni Seiko. Hindi pala totoo na hindi kayang makopya ni Ringo ang abilidad ni Shin kundi wala ding silbi kahit kopyahin niya ito dahil 1/10 lang ng abilidad ng kalaban ang kaya niyang kopyahin kaya 0.2 second lang ang katumbas nito. Kaya sobrang laki ng pasasalamat niya na pwedeng sumuko sa laban. Sunod naman na lumaban si Kirisaki at kalaban niya si Seiko. Pagkaumpisa ng laban ay umatake kaagad si Seiko gamit ang kanyang tirador ngunit nasanggalang ito ni Kirisaki bago pa mapalaki ni Seiko ang bala niya. Ginawa ng espada ni Kirisaki ang stick nito at sumugod kay Seiko kaya dinamihan ni Seiko ang kanyang atake ngunit nahihiwa lang itong lahat ni Kirisaki. Nababahala na si Seiko kung paano niya tatalunin si Kirisaki at pati na din kay Rin. Muli siyang umatake ng paulit-ulit hanggang sa makulong niya si Kirisaki. Tatapusin niya na sana ang laban gamit ang huli niyang atake ngunit naputol ni Kirisaki ang kanyang tirador gamit ang inihagis na kutsilyo nito. Dahil hindi kaagad tinapos ni Kirisaki ang laban ay hindi niya namalaya na papalapit na pala sa kanya ang nalaglag na bala ni Seiko at nang mapansin niya ito ay huli na ang lahat dahilan para mapuruhan ang dalawa niyang itlog. Dahil nawala na siya ng malay ay tinanghal ng panalo si Seiko. Sumunod na lumaban si Akira at kalaban niya si Koji. Kung matalo si Akira dito ay talo na ang buo nilang grupo. Ngunit dahil sa napansin niya na kaagad pinapagaling ang sinumang nagtatamo ng pinsala kaya naisip niya na hindi kamatayan ang ipapataw na parusa sa kanila sakaling matalo man sila dito. Dahil dito ay hindi niya prioridad ang manalo dito kundi kukunin niya ang pagkakataon na ito para pag-eksperimentohan ang kanyang abilidad. Gusto niyang malaman kung ano ang tinutukoy ng the other person. Kung lahat ba na nasa silid o ang kalaban lang niya. Para sa Phase 1 ay sinubukan niyang makipagtinginan sa mga nakakaalam na ng kanyang arm cannon ngunit hindi pa din ito na-activate. Sinubukan niya ang Phase 2 at nilapitan si Kirisaki. Sinabihan niya ito na aatakihin niya ito gamit ang arm cannon at dahil pareho sila ng iniisip ay dito na na-activate ang kanyang abilidad. Matapos siyang makakuha ng panibagong impormasyon ay susubukan niya na ang final stage ng kanyang experiment. Dahil nakita na ng kanilang mga kalaban ang arm cannon ay sinubukan niyang tingnan isa-isa ang nasa labas ng ring ngunit hindi ito nag-activate. Nang sinubukan niya na ito kay Koji ay gumana ito kaagad kaya may nalaman na naman siyang panibagong kondisyon na magpapa-activate ng kanyang abilidad. Inatake niya si Koji ngunit nasanggalang ito ni Koji. Paulit-ulit niya itong ginawa ngunit paulit-ulit lang din itong nasasangga ni Koji. Biglang may tumama kay Koji na sapatos at mabilis na nakapwesto si Akira sa likod niya.
Nalaman kaagad ni Akira ang abilidad ni Koji na kayang nullify ang ibang abilidad ngunit kung nahahawakan lang nito ang sahig. Dahil sa pagsuko ni Koji ay tinanghal na panalo si Akira at tabla na ang laban. Sa ginawang eksperimento ni Akira ay nalaman niyang maliban sa dapat isipin ng iba kung ano ang kanyang abilidad ay dapat magkaroon sila ng engagement sa tinutukoy na the other person. Para sa panghuling laban ay kalaban ni Yuri si Oji na stalker niya at dahilan ng pagkakahulog niya sa gusali. Sa galit ni Yuri dito ay isang suntok lang ito sa kanya at tumilapon kagad ito sa labas ng ring. Dahil sa pagkatalo ng grupo nila rin ay sila ang makakatanggap ng parusa. Nilagyan silang lahat ng pirang sa mata at nang makarating sila sa isang silid ay nakita nila dito sila rin, Ringo at Seiko na siyang magsisilbi sa kanila habang kumakain sila. Nasa tabi naman sila Koji at Oji na binigyan lang ng tubig. Dahil sa ipinakita ni Akira sa laban ay naging interesado sa kanya si Rin ngunit walang pakialam dito si Akira. Biglang sumakit ang kamay ni Yuri kaya binalutan ito ni Akira ng kanyang panyo. Matapos nilang kumain ay dinala sila sa isang silid kung saan dito na sila maghihiwa-hiwalay. Bago magkahiwalay sila Akira at Yuri ay nakiusap si Akira na dapat may balik ni Yuri sa kanya ang panyo sa muli nilang pagkikita. Nang makarating si Akira sa sumunod na silid ay may nakita siyang parang cellphone. Ipinaliwanag na ni Mian ang third program at ang interface na ito ay naglalaman ng 100 points. Para makalampas sa third program ay kailangan niyang makakolekta ng 1,000 points. Nang makalabas siya sa silid na ito ay nagulat siya nang makita ang kagubatan. Napunta siya sa block A at bawat tao na mapapabagsak niya umano dito ay may katumbas na 10 points. Hindi na siya nag-isip pa ng masyado at kaagad na tumakbo. Habang tumatakbo siya ay bigla siyang hinarang ng isang lalaki na si Katsuya. Naghanda si Akira para labanan nito ngunit ayon kay Katsuya ay hindi umano siya makikipaglaban at gusto lang niya na ma-recruit si Akira. Di nagtagal ay nakita niya si Yuri na hinahabol ng 4 na kalalakihan. Nalaman nila Akira na nag-aagawan pala ang Team Green at Team Red sa pag-recruit sa mga bagong dating. Dahil dito ay napilitan si Katsuya na labanan na lang ang 4 na kalalakihan na ito na nagpakilala na Red Dragon. May abilidad si Katsuya na gawing pana ang isang stick na may kakayahan na pumana ng walang katapusan. Dito na din ginamit ng isang taga-Red Dragon na si Matsushita ang abilidad nito at isa din itong arm cannon. Nang mabanggit ni Yuri kay Akira na magkapareho sila ng abilidad ay nagulat ang mga miyembro ng Red Dragon. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Akira na gamitin ang arm cannon at kaagad na inatake ang mga Red Dragon. Mabilis na tumakbo sila Akira at nang inatake sila ni Matsushita ay tinapatan ito ni Akira. Dahil nanginig na si Matsushita ay hindi na nila nahabol sila Akira. Nang makalayo na sila Akira ay dito na nagpakilala si Katsuya at ipinaliwanag ang tungkol sa team nila at sa Team Red na pinamumunuan naman ng dalawang may malakas na abilidad. Dinala ni Katsuya sila Akira at Yuri sa base ng Team Green. Nakaharap nila dito ang leader ng Team Green na si Shirasagi. Natuwa sila Shirasagi na may katulad na ni Akira silang miyembro na pwedeng maasahan sa oras ng labanan. Ngunit mas nagulat sila nang malaman ang abilidad ni Yuri dahil bihira lang umano ito. Ipinaliwanag ni Shirasagi ang mga nagagawa ng points sa kanilang interface at ang iba pang paraan paano ito makukuha. Ang points din ang nagsisilbing pera dito dahil ito ang ginagamit para makabili ng mga kahit anong kailangan nila. Naikwento din niya ang mga panahong nagsisimula pa lang sila dito na kung saan ay binubuo pa lang ng kaunting miyembro ang bawat grupo. Ngunit di nagtagal ay may nabalitaan silang isang grupo na biglang dumami ang miyembro. Nalaman din nila na dinudukot na ng mga ito ang ibang tao na katulad ng ginagawa ng mga humabol kay Yuri. Nalaman kaagad ni Akira na kaya ginagawa ito ng Team Red ay dahil wala nang balak pang magpatuloy ang mga ito sa susunod na program. May kutob din si Shirasagi na isa sa dahilan ng Team Red ay walang kasiguraduhan kung mas maganda pa ba ang susunod na program kumpara dito. Dahil sa program na ito ay basta madami ka lang puntos ay pwede ka nang mamuhay kahit anong klaseng pamumuhay ang gustuhin mo. Sinasamantala ng Team Red ang paggamit sa kanilang abilidad para makapamuhay sila na parang hari. Habang sa Team Red naman ay nanginginig na sa takot ang mga miyembro ng Red Dragon habang kaharap ang kanilang leader na si Ogami dahil sa hinayaan nila na makatakas sila Yuri. Kasama din nila dito sila Kuro at Rin na naging miyembro na din nila. Sa galit ni Ogami ay binasagan niya ng bote si Mitsuru. Nabanggit naman ni Shirasagi ang tungkol sa Team Blue na neutral sa nagaganap na labanan ng Team Green at Red. Alam ni Shirasagi na nalalapit na ang araw na kailangan na nilang labanan ng Team Red. Kaya nakiusap siya kina Akira at Yuri na samahan sila sa laban na ito. Hindi nagdalawang isip si Yuri na sumali sa Team Green habang hindi naman kaagad nakapagdesisyon si Akira.
Nilapitan ni Akira si Shirasagi at susubukan sana niyang tutukan ito ng arm cannon ngunit nagulat siya nang hindi ma-activate ang kanyang abilidad. Napaisip siya kagad kung may abilidad si Shirasagi na malaman ang totoo niyang abilidad o hindi lang ito kumbinsido na ang arm cannon ang abilidad niya. Nang tumingin siya kay Yuri ay dito na biglang na-activate ang kanyang abilidad. Pinaputok niya ito ngunit hindi nito natablan si Shirasagi. Dito na nagdesisyon si Akira na sumali na sa Team Green. Dahil sa nagkukulang na din sila ng mga kwarto dahil may mga bagong na-recruit din ang iba nilang kasama ay nakiusap si Akira na pag-isahin na lang sila ni Yuri ng kwarto. Habang nasa silid na sila ay may ibinigay si Akira kay Yuri na papel. Nang binuksan ito ni Yuri ay nakasulat dito na telepathy umano ang totoong kapangyarihan ni Akira. Nakiusap si Akira na paniwalaan siya ni Yuri at dahil dito ay matagumpay silang nagkausap gamit ang kanilang isipan. Gusto ni Akira na ito na palagi ang gagamitin nila tuwing mag-uusap sila dahil siguradong pinagmamatyagan pa sila dito. Gamit ang telepathy ay napag-usapan naman nila ang kani-kanilang pamilya. Gusto ni Yuri na mabalikan ang kapatid niyang si Riria at ang ina niya habang si Akira naman ay tanging ama na lang niya ang kasama niya sa buhay. Pero hindi ito ang prioridad ni Akira sa ngayon at ang gusto niya ay matapos ang laro na ito at magkaroon ng rematch kay Mien. Gusto niyang pagsisihan ni Mien na binigyan siya ng ganitong abilidad. Ngunit nangako pa rin siya kay Yuri na makakabalik ito sa kanyang pamilya. Dahil sa mas tumaas na ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa ay dito na sinabi ni Akira kay Yuri ang totoo niyang kapangyarihan. Biglang tumawag sa kanilang lahat si Mien at ipinaalam ang magaganap na quest kinabukasan. Habang sila Ogami naman ay gagamitin ang quest na ito para i-dispose ang kanilang mga alipin. Kinabukasan ng umaga bago lumakad ang Team Green ay nagtipon-tipon muna sila para sa kanilang plano. Nang makarating sila sa lugar na binanggit ni Mien ay pinalabas kaagad ni Mien ang kanyang mga ghouls. Inumpisahan na nila itong labanan at habang nagsisilbing depensa ang iba ay mga slayer naman ang pumapatay sa mga ghouls. Dahil alam na ng lahat ang abilidad ni Akira na arm cannon ay madali lang niya itong napapa-activate. Dumating dito sila Ogami na kaagad inatake ng ghoul ngunit isang suntok lang ito ni Ogami. Para hindi nila makita ang mga abilidad ng Team Green ay pinaatras ni Shirasagi ang iba dito. Hindi alam nila Shirasagi na kasama pala nila Ogami ang mga alipin nito at gamit ang abilidad ni Kuro ay napwepwersa nito ang mga alipin na umatake sa mga ghouls dahilan para masawi dito ang iba. Kasama din sa mga alipin na ito si Ringo at nagawa siyang mailigtas nila Akira at Yuri. Dahil hindi ito matiis nila Shirasagi ay wala silang magawa kundi iligtas ang mga ito at dito na pinalabas ni Mien ang higanteng ghoul. Sinubukan ni Akira na atikihin ito ngunit tumilapon lang siya pagkagante nito sa kanya. Nang lalapitan na siya nito ay hinarap na ito ni Shirasagi at inatasan nito si Akira na tulungan muna si AG. Paulit-ulit na inatake ng higanteng ghoul si Shirasagi at gamit ang abilidad ni Shirasagi na Mediator ay binalik niya sa ghoul ang mga natanggap niyang atake mula dito. Nagawa niya na mabutas ang tiyan ng ghoul ngunit nagtamo naman siya ng pinsala sa isa niyang kamay. Akala nila ay patay na ang higanteng ghoul ngunit bigla itong bumangon at kinain ng mga malilit na mga ghoul kaya nag-regenerate ito. Inutusan ni Shirasagi ang lahat na bumalik na ng base ngunit hindi ito pinakinggan ni Yuri. Habang inaatake ng ghoul si Shirasagi ay inatake ni Yuri ang ghoul at tumulong na din dito si Akira. Nakaisip ng paraan si Akira kung paano nila tatalunin ang ghoul at gamit ang telepathy ay ipinaliwanag niya ito kay Yuri. Kailangan lang ni Akira na mawala siya sa paningin nila Ogami at Kuro para hindi makita ng mga ito ang kanyang gagawin. Nang magkaroon na siya ng pagkakataon ay sinabihan na niya si Yuri na isipin nito ang teleportation dahilan para magawa niya na maitutok ang arm cannon sa bunganga ng ghoul. Ngunit hindi pa pala patay ang ghoul at dito na sumali si Ogami na kaagad itong pinatay. Sa galit ni Yuri kay Ogami dahil sa mga nasawi na mga tao ay inatake niya ito ngunit hindi ito umubra kay Ogami. Hinamon ni Ogami sila Akira at Yuri na makipaglaban sa kanya at dito na siya pinigilan ni Mien. Nakaisip ng paraan si Mien kung paano maghaharap ang Team Red at Green. Gagawin niya itong isang quest at ito ay tatawaging Hunt the King. Ang sino mang unang makaagaw sa interface ng King ng kalaban at maikonekta ito sa interface ng nakaagaw ay siya na ang panalo. Pumayag dito sila Ogami basta kung sila ang manalo ay kailangan umanong mamatay lahat ng miyembro ng Team Green. Hindi sang-ayon dito sila Shirasagi ngunit sinang-ayunan ito ni Mien kaya wala na silang nagawa. Nang makabalik na sila sa kanilang base ay pinasama ni Shirasagi si Akira sa silid nito. Tinanong ulit ni Shirasagi kung ano ang totoong abilidad ni Akira dahil nakita niya umano na tinamaan siya ng atake ng ghoul at imposible din na makakaligtas siya dito dahil sa tsamba lang.
Dito na inamin ni Akira na hindi ang arm cannon ang kanyang abilidad ngunit hindi pa niya pwedeng sabihin ang totoo niyang abilidad basta ang masisiguro lang niya sa ngayon ay gagamitin niya ang kanyang abilidad para durugan ang Team Red. Habang naghahanap ng mga kahoy si Hareka ay inatake siya ng taga Team Red ngunit iniligtas siya ni Shin. Isinama ni Hareka si Shin sa base at muli silang nagkita-kita nila Akira at Yuri. Bigla nilang narinig ang boses ni Mian at ipinaalam nito sa lahat ang magaganap na quest sa pagitan ng Team Green at Red. Muling naalala ni Ringo ang panahong naglalaro siya ng online game kung saan dinurog lang siya ni Ki. Napag-alaman niya ang totoong pangalan ni Ki at ito ay si Akira Shiroyanagi kaya simula nun ay pangarap na niyang makita sa personal si Akira. Nilapitan niya si Akira at sinabi niya ang kanyang abilidad na kayang makakita ng abilidad ng iba. Dahil dito ay kaagad siyang hinila ni Akira papasok ng silid na nakita naman ni Yuri. Nilinaw niya kay Akira na kaya niyang makopya ang 1/10 ng abilidad ng iba at dahil dito ay nagagawa niyang malaman muna ang abilidad na gusto niyang kopyahin. Dito na natanong ni Akira kung alam niya rin ba ang lahat ng abilidad sa Team Red na kinumpirma naman niya kaagad. Habang nagpapahinga si Yuri ay pinuntahan siya ni Akira para magpasama ito papunta sa Team Blue. Nagsidatingan na din sa base ng Team Red ang ibang miyembro nila na sila Renka, Kamui at Rindo. Dumating dito ang isa nilang miyembro na naging hostage ng Team Green ngunit pinatakas ng espiya umano nila na nasa loob ng Team Green. May mensahe ito mula sa kanilang espiya tungkol sa abilidad ni Akira. Dahil dito ay ipinaalam ni Kuro kay Ogami ang peke na abilidad ni Akira na arm cannon at magbabago din sila ng plano. Habang papunta sila Akira sa Team Blue ay sinubukan nila ang iba pang kayang gawin ng abilidad ni Akira. Sinubukan nila kung kaya din ba ni Akira na magpanggap na ibang tao. Dahil si Ringo ang palaging iniisip ni Yuri ay ito din ang nakopya ni Akira. Dahil dito ay naisip kaagad ni Akira na nakita siya ni Yuri na kausap si Ringo noong isang araw. Dito niya na sinabi kay Yuri na alam na umano ni Ringo ang totoo niyang abilidad at inalok umano siya nito na makipagtulungan sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makasalubong na nila ang Team Blue. Kasama dito ang leader nila na si Omoto at nasa gilid naman si Kirisaki na naging miyembro na din ng Team Blue. Inalok sila ni Akira bilang mercenaries sa magaganap na labanan ng Team Green at Red kapalit ng 200 points. Alam ni Akira na low points na ang mga miyembro ng Team Blue kaya ito ang naisip niyang magandang kapalit. Ngunit gusto ni Omoto na si Yuri ang maging kabayaran kapalit ng 20 miyembro ng Team Blue. Hindi pumayag dito si Akira dahil lampas pa umano sa 20 katao ang katumbas ni Yuri at kung gusto umano nilang makuha si Yuri ay dapat sumali si Omoto sa laban. Ngunit ayaw ni Omoto na sumali sa labanan at sasabihan niya na lang umano ang mga miyembro nila kung sino ang gustong tanggapin ang inaalok ni Akira. Nang makaalis sila Omoto ay dito lang nila napansin si Kirisaki. Ayon kay Kirisaki ay sasali umano siya sa Team Red para makalaban si Akira. Ngunit walang pakialam dito si Akira at umalis na sila ni Yuri. Sumapit na ang araw ng labanan at tama ang hinala ni Akira sa lugar na paggaganapan. Dahil nakapagmasid-masid na dito sila Akira at Yuri ay naiisip ni Shirasagi na makakalamang sila dito. Bago mag-umpisa ang quest ay ipinaliwanag muna ni Mian ang mga patakaran. Isa dito ay kung maihiwalay ng kalahok ang interface nito sa sarili ng 3 metro ay ituturing na silang patay at hindi na nila magagamit ang kanilang abilidad. Habang ang 5 tore naman ay magbibigay sa kanila ng tig 10 Mian points bawat isa sakaling mailagay nila dito ang kanilang interface. Pwede nilang gamitin ang Mian points para gumawa ng anunsyo o ipaalam sa mga kakampi ang eksaktong lokasyon ng isang tao at marami pang iba. Pagkaumpisa ng quest ay inatasan ni Shirasagi ang lahat na unahin na makuha ang mga tore. Nakuha naman kaagad nila Katsuya ang isang tore at nang susubukan na nila Asuka na makuha din ang isa pang tore ay biglang dumating dito si Ogami. Nagulat sila Asuka dahil nagpakita kaagad sa labanan si Ogami. Nagpasya si Asuka na labanan muna si Ogami hanggang sa makarating ang iba nilang kasama. Ngunit sa lakas ni Ogami ay madali lang nitong napabagsak si Asuka. Naatasan si Shin na bantayan si Hareka habang ang iba naman ay pupuntahan sila Asuka. Napansin ni Hareka na may papalapit sa kanila kaya pinuntahan ito ni Shin. Habang papunta sila Katsuya sa kinaroroonan nila Asuka ay hinaranggan naman sila ni Kamui. Nagawa namang mapatay nila Renka at Rindaw ang ibang mga taga Team Green. Nang makaharap ni Akira si Rin ay nagkaroon sila ng kasunduan. Pagkaalis ni Akira ay may tinawagan si Rin para ipaalam ang kinaroroonan ni Akira. Nang magkaharap sila Shin at Yuki ay nagawa ni Yuki na maputol ang isang kamay ni Shin. May abilidad si Yuki na paliitin ang kahit anong bagay. Nang papatayin na niya si Shin ay dumating dito si Hareka at pinigilan siya. Dito na ginamit ni Shin ang abilidad niya at mabilis na pinabagsak si Yuki.
Matapos maubos ni Ogami ang grupo nila Asuka ay papatayin niya na sana si Asuka ngunit dumating dito si Yuri at nailigtas si Asuka. Naglaban silang dalawa at napansin ni Ogami ang mabilis na galawan ni Yuri. Alam ni Akira na hindi kakayanin ni Yuri si Ogami pagdating sa lakas lang kaya tatalunin nila ito sa bilis. Nagawa ni Ogami na mahawakan si Yuri ngunit kahit ito ay napredict din ni Akira kaya may nakahanda na ding pang-counter dito si Yuri. Hindi na pinalampas ni Yuri ang pagkakataon at pinagsusuntok niya si Ogami. Ngunit hindi pa din ito sapat para matalo si Ogami at bumangon ito ulit. Nagawa naman ni Ringo na madakip ang inaakalang espiya sa kanila. Ayon kay Ringo ay si Akira umano ang nakiusap sa kanya na alamin kung may mga alipin silang iniligtas na hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa abilidad nito. Dahil hindi nagbibigay ng kahit anong impormasyon ang nadakip nilang espiya ay sinubukan ni Ringo na kausapin ito ngunit nang lalapitan niya na ito ay pinatay na ito. Nang makatanggap si Shirasagi ng tawag mula kay Haraka tungkol sa mga kalaban na papalapit sa kanilang kampo ay dito na nila napagtanto na may isa pang espiya sa kanila at ito pala ay si Momoko. Habang tumatakbo si Akira para hanapin si Kuro ay bigla siyang inatake ni Kirisaki. Naglaban silang dalawa hanggang sa mapasandal si Akira sa puno. Dito na nagpakita si Rindaw na kaagad umatake kay Akira. Inatake naman ni Kirisaki si Rindaw ngunit nasanggalang ito ni Rindaw. Ayaw ni Kirisaki na may makialam sa labanan nila ni Akira kaya uunahin niya munang talunin si Rindaw. Hindi alam nila Kirisaki at Rindaw na pareho lang silang nahulog sa mga plano ni Akira sa tulong na din ni Rin. Tinawagan ni Akira si Kirisaki para maglaban sila sa isang lugar habang si Rindaw naman ay tinawagan ni Rin para ipaalam ang lokasyon ni Akira. At ito ang plan B ni Akira habang hindi niya kasama si Yuri. Umatake ulit sa kanila si Rindaw at dahil nahihirapan silang masangga ang mga atake nito ay nagpasya silang umatras muna. Nag-isip muna sila ng kanilang plano kung paano makakounter ang mga atake ni Rindaw. Ilang sandali lang ay nilabanan muli ni Kirisaki si Rindaw hanggang sa mapabagsak siya nito. Dito na pinunterya ni Akira ang puno na nasa likod ni Rindaw ngunit nagawa pa rin na mapigilan ni Rindaw ang atake ni Akira. Hindi alam ni Rindaw na sinadya pala ito ni Akira para magkalat ang mga nadurog na parte ng kahoy. Nang makuha ni Kirisaki ang ibig sabihin ni Akira ay kaagad niyang ginawang kutsilyo ang mga ito at sinipa papunta kay Rindaw dahilan para matalo na nila ito. Bago mawalan ng malay si Mary ay nagawa pa niyang magamit ang kanyang abilidad kay Renka. Ngunit hindi pa din ito namatay at pagkabangon nito ay ibinalik lang sa ayos ang ulo nito. Papatayin niya na sana si Mary nang biglang magpakita dito si Rin. Dahil mainit ang dugo nila sa isa't isa ay naglaban silang dalawa. Nagagawa ni Renka na masugatan si Rin gamit ang mga laruan nito. Ginamit naman ni Rin ang dugo nito para isa-isang pasabugin ang mga laruan ni Renka gamit ang kanyang abilidad. Nang magawa niyang matali si Renka sa puno ay inatake niya kaagad ang isang kahon sa di kalayuan kung saan nagtatago ang kumukontrol kay Renka. Nagawa niyang mapatay ito at kahit ang alipin na tagatulak ng kahon ay pinatay niya din. Habang patuloy na nilalabanan ni Katsuya si Kamui ay dumating naman dito si Akira. Inatasan ni Akira si Katsuya para puntahan si Asuka at iligtas ito. Hinarap ni Akira si Kamui at nalaman ni Akira na isang chemical reaction ang abilidad ni Kamui dahilan para magkaroon ng mga sunog sa balat si Katsuya. Dahil kay Kuro ay alam na din ni Kamui na hindi lang arm cannon ang abilidad ni Akira. Habang nilalapitan niya si Akira ay kinuha ni Akira ang espada ni Rindaw. Nagulat dito si Kamui at naisip kaagad ang abilidad ni Rindaw na siyang tanging hindi niya masangga gamit ang kanyang abilidad. Dahil dito ay mabilis lang natalo ni Akira si Kamui. Nakipag-usap si Momoko kay Shirasagi at bigla niya itong inatake gamit ang abilidad niya na arm cannon din. Ngunit alam na ito ni Shirasagi kaya nasangga niya ito. Dito na sinabi ni Momoko ang koneksyon niya kina Ogami at Kuro dahilan para mag-tridor siya. Inilabas niya si Taro at nagbanta na papatayin niya ito kung hindi ihahagis ni Shirasagi ang interface nito. Wala nang nagawa si Shirasagi kundi sundin si Momoko at katapos ay inatake siya kaagad ni Momoko. Dahil dito ay akala ni Kuro na panalo na sila ngunit ayon kay Mian ay hindi umano si Shirasagi ang king ng Team Green. Nilabanan ni Ringo si Momoko ngunit nag-aalinlangan siya na gamitin ang kanyang abilidad. Nang maalala niya ang sinabi ni Akira sa kanya ay dito na siya nagkaroon ng lakas ng loob para subukan ito. Kinopya niya ang arm cannon ni Momoko at bagamat 1/10 lang ang lakas nito ay naging 1/10 naman ang interval nito dahilan para 10 beses din ang dami nito sa isang atake lang. Kaya nagiging kapantay pa din ito ang lakas ng arm cannon ni Momoko. Nakiusap si Ringo na itabi muna si Taro bago magpatuloy ang kanilang laban na kaagad namang sinunod ni Momoko. Nang magpatuloy ang kanilang laban ay nagawa ni Momoko na mapabagsak si Ringo.
Dahil walang lakas ng loob si Ringo para pumatay ng tao ay sinamantala ito ni Momoko at binugbog si Ringo. Akala ni Momoko ay natabunan ng mga gumuhong lupa si Taro kaya dali-dali niya itong pinuntahan ngunit wala na ito dito at hawak-hawak na ni Ringo. Nagbanta si Ringo na tutuhanin niya ng atikihin si Momoko kung hindi nito ihahagis ang interface nito. Pagkatalikod ni Ringo ay susubukan sana ni Momoko na patayin siya ngunit nakikita niya ito mula sa salamin ng interface niya kaya pinunterian niya ang lupa sa likod ni Momoko dahilan para madaganan ito. Nagkaharap na sila Akira at Kuro at iniisip na ni Kuro na si Akira ang king ng Team Green. Sinabi naman ni Akira ang kanyang inihandang plano para matalo si Ogami. Dumating sila Kirisaki at Shin sa kinaroroonan nila Yuri at Ogami para tulungan dito si Yuri. Pinalabas na dito ni Kuro ang kanyang mga alipin at pagka-atake ni Akira ay nasangga ito gamit ang abilidad ni Seiko. Sa tulong ni Ringo ay may ideya na si Akira kung paano gumagana ang abilidad nila Kuro at Ogami. Sa pagtutulungan nila Ogami at Kuro ay madali nilang napapa-activate ang kapangyarihan ni Kuro para mas dumami pa ang kanilang alipin. Ginawang opensa at depensa ni Kuro ang kanyang mga alipin. Alam ni Kuro na may plano si Akira na pigilan muna siya habang nilalabanan ni Yuri si Ogami. Dahil pinagbigyan niya ito ay parang may utang na loob na si Akira sa kanya dahilan para ma-activate niya ang kanyang abilidad kay Akira. Para sa repayment ni Akira ay pinalibutan niya ng kadena ang isang paa ni Akira para hindi ito makagalaw. Pinalapit niya ang mga alipin niya kay Akira kaya napilitan si Akira na gamitin ang teleportation na gumana dahil iniisip din ito ni Kuro ngunit kaagad namang nahawakan ng ibang alipin si Akira. Sinaksak ni Kuro si Akira at sinabihan si Akira na sa simula pa lang umano ay nahulog na ito sa kanyang abilidad. Dito na sinabi ni Akira kay Kuro na papano umano kung sinadya lang talaga niya na isipin ni Kuro na magmukhang nahulog siya sa abilidad nito dahil minanipula niya din ito. Biglang naisip ni Kuro si Shirasagi at pagka-atake niya kay Akira ay nasangga ito ni Akira gamit ang abilidad ni Shirasagi. Ibinalik din niya ito kay Kuro kaya tumilapon ito sa lakas ng atake niya. Dahil dito ay natanggal na ang abilidad ni Kuro sa mga alipin nito. Dito na din ipinakita ni Akira ang karne na siyang natamaan ng saksak ni Kuro sa kanya. Napagtanto ni Kuro na nahulaan ni Akira ang mga mangyayari kaya nakapagplano ito ng maayos. Sinabi na din ni Akira kung paano niya pinlano lahat ng ito. Dahil nalaman niya kaagad na may espiya sa Team Green ay kinopya niya ang nadakip ni Shin at pumunta sa base ng Team Red para maghatid ng mensahe kay Kuro at mapaniwala sila sa impormasyon na ito. Habang nasa base ng Team Red umano siya ay nalaman niya din kung paano gagamitin ni Kuro ang mga alipin at mga patibong na ihahanda nito sa kanya. Wala nang nagawa si Kuro kundi sumuko na lang at ibigay ang interface niya kay Akira. Ngunit tiwala pa din si Kuro na hindi umano matatalo nila Akira si Ogami. Patuloy pa din na nilalabanan nila Yuri si Ogami at nagagawa nilang matamaan si Ogami. Dito na parang may nagbago kay Ogami at sa sobrang lakas na nito ay nabugbog na ang tatlo. Naalala muli ni Ogami ang mga panahong mga bata pa lang sila at nang mag-umpisang may kakaiba siyang lakas na napalabas dahil sa sobrang galit niya. Sabay na umatake sila Yuri at Ogami at parehas silang nabalian ng buto. Akala ni Yuri ay parehas ng baldado ang isa nilang kamay ngunit nagulat siya nang gamitin ulit ni Ogami ang nabaling kamay nito. Paulit-ulit siyang pinagsusuntok ni Ogami at wala siyang magawa kundi sanggain lang ang mga ito. Hanggang sa bigla itong sinalubong ni Yuri ng kamao din niya dahilan para tuluyan ng mabaldado ang isang kamay ni Ogami. Muling umatake si Yuri at pinunterian niya ang dibdib ni Ogami ngunit biglang nawala ang kanyang abilidad kaya hindi ito tumalab kay Ogami. Dito na gumanti si Ogami at napurohan si Yuri. Inanunsyo ni Mie na gumamit umano si Kuro ng 50 points para i-disable ang abilidad ni Yuri. Hindi pala ang totoong interface ni Kuro ang ibinigay niya kay Akira. Pagkaalis ni Akira ay dito na niya inutusan ang kanyang mga alipin na kunin ang 3 tore para makakuha ng 50 Mien points na kailangan para makarequest na i-disable ang abilidad ng isang tao. Papatayin na sana ni Ogami si Yuri nang bigla nilang marinig ang boses ni Akira para pigilan siya. Ginamit ni Akira ang 1 Mien point para makapag-anunsyo. Iminungkahi ni Akira kay Ogami na maglaban sila ng one-on-one at magpapakita umano siya kaagad basta wag lang niya umanong papatayin si Yuri at ang iba. Tinawagan ni Ogami si Akira para tanggapin ang iminungkahi nito. Kaagad na nagpakita dito si Akira at pagkaumpisa ng kanilang laban ay mabilis na umatake si Ogami. Nagawa ni Akira na maiwasan ito at sa tulong ni Yuri ay ginamit ni Akira ang decouple physical ability. Nasapul ni Akira ang dibdib ni Ogami kaya tumilapon ito sa sobrang lakas sa ginawang atake ni Akira. Nagulat si Akira nang tumayo muli si Ogami ngunit magbibigay lang pala ito ng mensahe para kay Yuri at katapos ay namatay na ito.
Dahil dito ay itinanghal na panalo ang Team Green at dumating din dito sila Mian para kunin ang mga sugatan. Habang naglilinis si Akira sa ilog ay nagpakita dito si Omoto. Ayon kay Omoto ay pinanood niya umano si Akira sa naganap na labanan at nakita niya na may nakakaintrigang abilidad si Akira. Biglang umaksyon si Omoto para atikihin si Akira at naisip kaagad ni Akira ang arm cannon na siyang ang lumabas at napurohan siya nito. Dito na sinabi ni Omoto na plano niyang patayin si Mian at kailangan niya ang tulong ni Akira. Umalis na dito si Omoto at magkita na lang umano sila sa 4th program. Nakabalik sila Akira at ng iba sa Tokyo dahil dito isasagawa ang 4th program. Dito na nagtatapos ang pinakahuling episode ng Battle Game in 5 seconds. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina